Si Honda ay isang pangit, kadiring tol-unan sa tingin niya sa sarili na nabuhay ng naniniwalang kinamumuhian siya ng lahat sa paligid niya, kahit ang totoo ay lihim siyang hinahangaan ng halos lahat ng walang kwentang kaklase niya. Isang araw, nang buksan niya ang locker niya, may isang sulat na nahulog mula sa loob. Pero dahil sanay siyang makatanggap ng mga pananakot noong middle school, inakala niyang isa na naman iyon sa mga death threat na dati niyang nakukuha, kaya pinulot niya ito. Nilukot at itinapon sa basurahan. Paalis na sana siya nang harangin siya ng isang babaeng may malaking ulo at masungit na ugali na nagngangalang Jury, na tinawag siyang bastos dahil itinapon niya ang love letter na buong gabing pinaghirapan isulat ng kaibigan niyang si Mo. Hindi siya nakinig sa paliwanag nito dahil sigurado si Honda na gusto lang siyang komprontahin o awayin ng mga ito. Dahil wala siyang mapuntahan, diretsahan niyang tinanong kung ano ba talaga ang gusto nila sa kanya. At ikinagulat niya nang sabihin ni Mo na gusto siyang makipagkita sa likod ng gym pagkatapos ng klase. Simula noon, puro masasamang senaryo na ang pumasok sa isip ni Honda tungkol sa kung paano siya mapapahamak bago matapos ang araw. Para maibsan ang iniisip, nag-drawing siya sa klase, pero nahuli siya ng guro at pinapunte sa harap para sagutin ang isang komplikadong math equation sa pisara. Dahil likas siyang matalino, isinulat niya agad ang tamang sagot gamit ang paintbrush nang hindi man lang nag-iisip. Saka bumalik sa upuan niya habang iniisip kung paano niya sasagutin si Mo. Napansin ni Jury na nakatitig si Honda sa kanila at agad nitong inakala na may masamang intensyon siya, pero hindi niya kayang sirain ang pagkakaibigan nila ni Mo dahil lang sa isang lalaki. Nang tahimik na mag-iwan si Honda ng sulat sa mesa ni Jury nang walang sinasabi, nagpanik ito at inakala niyang si Honda ang may gusto sa kanya, kahit hindi naman iyon ang totoo. Kinahapunan, pumunta si Mo sa classroom nila para sabay silang kumain ni Jury, at habang nagyayabang si Mo na siya raw ang pinakamagandang babae sa buong paaralan, nagpa siya si Jury na aagawin niya si Honda mula sa kanya. Papalapit na ang uwian at tuluyang ninerbyo si Honda dahil wala pa rin siyang maisip na paraan para harapin si Mo. Naisip pa niyang tumakas na lang at iwasan ang lahat, pero nang makita niyang maraming estudyante ang nag-aabang sa likod ng gym, kinuha niya ang bag niya at lumabas ng buong tapang para harapin ang dalawang babaeng hindi niya alam ay parehong nahuhulog na ang loob sa kanya. Nang tanungin niya kung tungkol saan ang meeting, sinabi ni Jury na huwag na siyang magkunwaring walang alam habang lumapit si Mo para ibigay sana ang isa pang love letter. Bigla itong sinampal ni Jury palabas sa kamay ni Mo at nagkunwaring aksidente lang. Pero paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa tuluyan ng mauwi sa pisikal na komprontasyon habang litong-lito si Honda sa harap nila. Sinabihan ni Jury si Honda na lumayo kay Mo na ayon sa kanya ay mukhang mabait pero may madilim na puso at idinagdag pa niyang hindi raw ito karapat-dapat sa kanya. Dahil hindi maintindihan ni Honda ang mga pinagsasabi ni Jury, lalo pang lumala ang gulo at nauwi ang lahat sa isang magulong eksena na malinaw na magbabago sa relasyon nilang tatlo. Sinabihan niya si Honda na kalimutan na lang silang dalawa at magpatuloy sa buhay niya. At dahil sawang-sawa na si Honda sa walang kwentang away nila, tumalikod na lang siya at naglakad palayo na parang walang nangyari. Bago siya tuluyang umalis, sinabi ni Honda sa kanila na mas pahalagahan nila ang pagkakaibigan nila kaysa sa ibang bagay, at nang pilitin pa ni Mo na basahin niya ang sulat nito, sinabi na lang niya na mas mabuting sumulat na lang ito kay Santa para humiling ng mas malaking cup size. Naiwan si Mo na umiiyak hanggang halos dumilim na, at dahil hindi matiis ni Jury na makita ang kaibigan niyang ganoon, iminungkahi niyang magtulungan na lang sila sa paggawa ng isang love letter na hindi kayang tanggihan ni Honda. Kinabukasan sa paaralan, inanunsyo ng guro na oras na para bumoto ng bagong class rep, at dahil 10 taon na hawak ni Isawa ang posisyon, sigurado siyang mananalo siya ulit. Pero dahil sa biglaang kasikatan ni Honda, na-nominate rin siya, at nagtaka si Isawa kung ano ang mapapala ng isang heartbreaker sa pag-agaw ng titulo. Para kay Honda naman, pakiramdam niya ay pinapahirapan lang siya ng mga kaklase niya sa pag-nominate sa kanya, pero lihim siyang sumabay sa daloy dahil umaasa siyang matatalo siya ni Isawa. Nang bilangin ng boto, napansin ng guro na tabla sila, kaya iminungkahi niyang resolbahin ito sa simpleng bato-bato pick. Naiinis si Isawa na gagamitin ang isang larong pambata para sa mahalagang desisyon, pero nang pumayag ang buong klase, pumayag din siya para matapos na. Sinabi ni Honda kay Isawa na bato ang lagi niyang itataya, at kahit nagulat ang lahat, inisip ni Isawa kung totoo ba yon o panlilinlang lang. Pinili niyang huwag pansinin ang sinabi ni Honda, pero natalo siya sa unang round. Kaya nagmakaawa siya sa guro para sa isa pang pagkakataon, at doon niya natalo si Honda sa ikalawang round. Tabla sila ng 1 puntos bawat isa, at ang kailangan na lang gawin ni Isawa sa huling round ay magtaya ng papel para manalo, pero nag-overthink siya sa lahat ng posibleng mangyari at muling nagtiwala sa sariling isip, kaya natalo siya ni Honda nang hindi man lang nagsisikap.
Akala ni Honda ay niloko siya ni Isawa para ipasa sa kanya ang nakakapagod na posisyon, kaya sinabi niyang magre-resign na siya bilang class rep dahil may mas mahalaga pa siyang gagawin, pero pinigilan siya ni Isawa at sinabing hindi siya pwedeng basta mag-quit. Sinabihan siya ni Honda na maghanap ng buhay at naglakad palabas ng classroom, at kahit inisip ng lahat na bastos siya, ipinagtanggol siya ni Isawa at sinabing natutunan niya mula kay Honda ang tunay na kahulugan ng pagiging leader. Dahil dito, nagpa siya si Isawa na ibigay ang titulo kay Honda, pero nang bumalik si Honda at makita ang pangalan niya sa pisara, nagalit siya sa paniniwalang kinamumuhian siya ng buong klase. Ipinaliwanag ni Isawa na siya ang kusang bumaba sa pwesto at sinabihan si Honda na huwag mag-alala dahil handa siyang gawin ang lahat ng trabaho kahit hindi na siya ang class rep. Samantala, sa labas ng classroom, nagkakagulo ang mga babae dahil sa pagdating ng bagong estudyanteng si Rio, isang gwapong teen model na may mahabang buhok, makinis na balat, at kaakit-akit na ngiti. May reputasyon si Rio bilang pinakamainit at pinakasikat na lalaki sa paaralan hanggang sa biglang nalampasan siya ni Honda sa kasikatan, kaya napilitan siyang makihati sa atensyon ng mga tagahanga kasama ang isang tahimik at kakaibang estudyanteng wala man lang sense of fashion. Tinanong ni Rio ang mga babae kung sino ang mas gwapo sa kanila ni Honda, at kahit sinabi nilang mas maayos ang mukha niya, inamin nilang mas kaakit-akit si Honda dahil sa misteryoso at banayad nitong aura. Dahil sa inis, sinundan ni Rio si Honda buong araw para alamin kung ano ang meron dito, pero ang tanging napansin niya ay ang kakaibang pagkahumaling ni Honda sa mga pasang kalye. Sinundan niya ito hanggang sa isang lokal na palengke kung saan palihim na naghahanap ng bagong talento ang mga modeling agent, at dahil ayaw niyang maaga ni Honda ang trabaho niya, dali-dali siyang humarang para pigilan ng mga scout. Pero bigla siyang sinampal ng isa sa mga fashion scout bago lumapit kay Honda at iabot ang isang jacket, sinasabing kapag pumirma siya ng kontrata ay magiging pinakasikat siyang tao sa buong mundo. Nainis at naintriga si Honda sa kakaibang kilos ng scout. Kaya kinuha niya ang jacket at isinuot ito kay Rio, sinasabing kahit ang mahihirap at palaboy na batang kalye ay karapat-dapat magsuot ng magagandang damit bago siya tuluyang umalis. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ni Rio, kaya nagpa siya siyang iwan ng pagiging modelo at sundan ang yapak ni Honda, ang lalaking nagturo sa kanya ng mas makabuluhang paraan ng pamumuhay. Kinaumagahan, inutusan ni Isawa si Honda na maghatid ng isang pakete para sa estudyanteng si Akain, na isang taon nang hindi pumapasok sa paaralan. At nagtaka si Honda kung bakit ang isang mukhang maayos na lalaki ay tuluyang naglaho. Pagdating niya sa apartment, kumatok siya pero walang sumagot, kaya iiwan na sana niya ang pakete nang biglang lumitaw ang isang napakalaking lalaki na galit na tinanong siya kung ano ang kailangan niya. Maingat na sinabi ni Honda na wala siyang balak manggulo at naghahatid lang siya ng pakete para kay Akain, pero laking gulat niya nang sabihin ng malaking lalaki na siya mismo si Akain. Nabigla si Honda nang malaman na ang munting batang nasa litrato ay naging isang dambuhalang tao. At ikinwento ni Akain kung paano siya palaging binubuli noon dahil sa malambot niyang mukha, ayaw siyang samahan ng mga lalaki, at kinamuhian naman siya ng mga babae dahil mas maganda pa siya sa kanila. Dahil dito, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral at magkulong sa kwarto hanggang sa makakita siya ng commercial tungkol sa bodybuilding at nagsimulang mag-ehersisyo araw-araw hanggang sa maging malakas at kayang talunin ang mga gang leader sa kanilang lugar. Ngayon na isa na siyang hindi matalo at kinatatakutan ng lahat, sinabi niyang wala na siyang dahilan para bumalik sa paaralan at kahit ang mga pulis ay hindi siya mapipilit. Hindi pinansin ni Honda ang mga sinabi niya at iniabot lang ang pakete. Pero inakala ni Akay na hinahamon siya nito sa isang laban at naging alerto siya sa bawat galaw ni Honda. Bago pa siya makakilos, bigla silang sinalakay ng isang grupo ng mga batang kalye, at sa gitna ng kaguluhan, iniabot ni Honda ang pakete kay Akain bago tahimik na umalis. Pero sa hindi malamang dahilan, inakala ni Akay na lalaban si Honda sa tabi niya, kaya sinimulan niyang bugbugin ang mga pasaway habang iniisip sa isip niya na tinutulungan siya ni Honda. Sinubukan ng isa sa mga salarin na pigilan si Honda sa pag-alis. Pero nang tumingin siya sa malamig at matalim na mga mata nito, napilitan siyang umatras at pabayaan itong umalis. Napagtanto ng iba na siya nga ang kilalang-kilalang Honda na matagal na nilang naririnig, kaya ayaw nang makipagbanggaan pa, mabilis silang nagsitakbuhan palayo. Nang buksan ni Akain ang pakete, doon niya napagtanto na isinugal ni Honda ang sarili niyang kaligtasan para lang hikayatin siyang bumalik sa paaralan. Kinabukasan, tuluyan nang bumalik sa eskwela ang dating nawawala. At habang pilit pang inuunawa ni Isawa kung paano siya naging ganoon kalaki, tahimik namang nangako si Akain sa sarili na palagi niyang poprotektahan si Honda. Nang araw ring iyon, nagtipon ng lahat para sa practical cooking class, at si Kondo, ang pinakaordinaryong estudyante sa paaralan, ay kinabahan ng husto nang malaman niyang kagrupo niya si Honda at ang iba pang kakaibang kaklase.
Nagkasundo sina Isawa at ang iba pang lalaki na sila na ang gagawa ng lahat para makaupo lang si Honda at magpahinga, pero napansin ni Kondo ang problemadong ekspresyon nito at napaisip kung yun nga ba talaga ang gusto ni Honda. Sinimulan nila ang maselang recipe, pero habang abala ang lahat sa kani-kanilang gawain, napansin ni Kondo na si Honda ay tahimik na gumagawa ng mga pudding cup gamit ang pinakamasasamang sangkap na may isip. Samantala, ibinubuhos ni Akay ng inipon niyang galit sa ibang lalaki. At bago pa nila mamalayan ang nangyayari, aksidenteng nagliyab ang buong kusina nang subukan ni Honda magprito. Inutusan ng head chef ang lahat ng estudyante na lumikas bago may masaktan, at habang nag-aalala sina Isawa at ang iba para sa kaligtasan ni Honda, mabilis na kumuha si Kondo ng fire extinguisher at pinatay ang apoy. Inakala ng mga lalaki na sinadya ni Honda ang sunog para mapigilan ang gulo, kaya binuksan nila ang ref at kinuha ang mga puding na espesyal niyang ginawa para sa kanila. Sinubukan ni Kondo pigilan ang mga ito sa pagkain ng mga dessert na gawa ni Honda, pero kahit halos hindi makain ng lasa, patuloy pa rin silang kumain dahil para sa kanila, perpekto ang anumang gawin ni Honda. Maya-maya pa, may babaeng katabi ni Honda na hindi napansin na gumulong ang pambura niya papunta sa ilalim ng mesa nito, at dahil sobrang nahihiya si Honda na ibalik iyon, binigyan na lang niya ang babae ng bagong pambura. Dahil sa simpleng kabaitang iyon, nahulog agad ang loob ni Miyoko kay Honda. Pagkatapos ng klase, nakipagkita si Honda sa kaibigan niyang si Kawafuji para mamili, at habang naghahanap siya ng papel para sa susunod niyang artwork, may ilang babaeng pumasok sa tindahan. Ayaw ni Honda na malaman nilang kaibigan niya si Kawafuji, kaya mabilis siyang nagtago sa pagitan ng mga estante. Pagkaalis ng mga babae, sinabi ni Honda kay Kawafuji na masisira raw ang reputasyon niya kapag nalaman ng iba na kaibigan niya ang pinakakinamumuhiang estudyante sa paaralan, pero nagtaka si Kawafuji kung ano ang pinagsasasabi niya. Patuloy na nagtatago si Honda sa tuwing may babaeng dadaan hanggang makarating sila sa isang cafe kung saan umorder sila ng magkahiwalay na inumin, at doon sinabi ni Kawafuji kay Honda na tumigil na siya sa pagtatago dahil wala siyang pakialam kung malaman man ng iba ang tungkol sa pagkakaibigan nila. Namangha si Honda sa dalisay na puso ng nag-iisa niyang kaibigan, pero ang hindi niya alam ay si Kawafuji pala ang ugat kung bakit siya natakot sa mga babae at nagkaroon ng baluktot na pag-iisip. Noong middle school pa sila, nasaktan si Kawafuji ng husto nang ang babaeng mahal niya ay humiling sa kanya na tulungan siyang maghatid ng love letter para kay Honda. Dahil sa selos at sama ng loob, sinabihan ni Kawafuji si Honda na may ikinakalat daw ang babae tungkol sa kanya, at bago pa niya masabing biro lang iyon. Tuluyan nang naniwala si Honda na lahat ng babae ay masasama. Kinabukasan sa paaralan, narinig ni Honda ang ilang babaeng nagkukwentuhan tungkol sa isang cute na tula na nabili raw nila mula sa kanya sa parke, pero wala siyang lakas ng loob para amining hindi naman talaga siya yon. Nang ipaskil ng mga babae ang tula sa pisara, napangiwi si Honda dahil sa sobrang pangit ng pagkakasulat nito, at napansin din ng mga tagahanga niya na may kakaiba sa estilo ng tula. Dahil dito, nagpa siya silang imbestigahan ang nangyari at pumunta sa parke. Kung saan nadatnan nila ang isang lalaking nagpapanggap na si Honda at nagbebenta ng mga tula. Nagalit si Akay at agad sinuntok ang impostor, sinabayan pa ni Ryo ng sampal, habang si Isawa naman ay kumuha ng gunting para putulin ang buhok nito hanggang sa umamin ang lalaki na isa lang siyang sobrang obsessed na cosplayer ni Honda na nagngangalang Kai. Ikinwento ni Kay na siya ang pinakamalaking fan ni Honda, kaya inialay niya ang buhay niya sa pag-aaral ng lahat tungkol dito, mula sa paglalakad, pagsasalita, hanggang sa paggawa ng artwork. Habang nag-uusap sila, may dalawang babaeng lumapit kay Kay sa pag-aakalang siya ang totoong Honda at inanyayahan siyang iwan ng mga kaibigan niya at sumama sa kanila. Ilang sandali lang, dumagsa pa ang mas maraming babae sa parke para lapitan ng peking Honda, at nang hindi na makayanan ni Kay ang sitwasyon, tinanggal niya ang suot niyang maskara at ibinunyag ang totoong mukha niya. Umalis agad ang mga babae nang malaman nilang niloloko lang sila, at ang mga lalaki naman ay naiyak sa awa habang nasasaksihan kung paano gumuho ang mga pangarap ni Kay bilang fanboy. Dinala nila siya pabalik sa paaralan para humingi ng tawad, pero pagpasok nila sa classroom, nakita ni Kay ang isang mensahe sa pisara mula kay Honda na nagsasabing mas mabuting ituon niya ang oras niya sa sarili niyang buhay kaysa pilitin maging ibang tao. Matapos umiyak ng todo, sinabi ni Kay na babaguhin niya ang diskarte niya at magpapakabit ng braces para mas lalo siyang magmukhang si Honda. Samantala, sa labas ng classroom, may dalawang senior na babae na papalapit sana kay Honda nang makita nilang may kinukuhang regalo ito mula sa isang napakagandang babae na inakala nilang nobya niya. Kinuhaan nila ng litrato ang dalawa at ipinost online, at hindi nagtagal ay kumalat ang tsismis sa buong paaralan na iniwan na raw ni Honda ang dati niyang imahe para sa isang mas matandang babae.
Pagbalik niya sa classroom, napansin ni Honda ang kakaibang sulat sa mesa niya at nang tingnan ito ni na Isawa at ng iba, napagtanto nilang isa pala itong mensahe ng paglayo sa mundo mula sa isa sa mga humahanga sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, may isang estudyanteng pumasok at nagsabing si Miyoko ay nasa itaas na palapag ng gusali at balak tumalon, kaya nagunahan ang lahat ng estudyante palabas para pigilan siya. Pero sinimulan ni Miyoko ang pagkanta ng isang awit tungkol sa kung paano raw nagbago ang buong buhay niya noong araw na binigyan siya ni Honda ng bagong pambura. At kung paanong bumagsak ang mga grado niya dahil ang tanging laman na lang ng isip niya ay ang gwapo nitong mukha. Ngayon na inakala niyang ipinagkanulo siya ni Honda para sa ibang babae, sinabi ni Miyoko na wala na siyang dahilan para mabuhay at ialay na lang niya ang sarili bilang sakripisyo sa tinatawag niyang Honda Gods. Sa mismong sandaling tatalo na siya, napansin ni Miyoko na nakatayo si Honda sa likuran niya, at kahit walang ideya si Honda sa nangyayari, tahimik lang siyang nakatayo habang hinihintay ni Miyoko ang isang paghingi ng tawad. Kinausap ni Honda ang mesa niya na parang totoong tao, sinasabi rito na huwag malungkot at walang kahit anong makakapalit dito, pero inakala ni Miyoko na siya ang kausap ni Honda, kaya bigla siyang napaupo, umiyak, at nagpa siyang mabuhay na lang. Dumating ang mga kaibigan ni Miyoko at niyakap siya dahil sa tamang desisyon niya, at habang umiiyak siya sa tabi ng fountain ng araw na iyon, nilapitan siya ng babaeng inakala niyang nobya ni Honda at tinanong kung saan gaganapin ang PTA meeting. Doon napagtanto ni Miyoko na ang napakagandang babae ay ang ina pala ni Honda, kaya dali-dali siyang tumakbo para ipaalam ito sa lahat ng fangirl. Samantala, naipit si Honda sa isang meeting kasama ang guro at ang nanay niya, at pinayuhan siyang makihalubilo pa sa mga kaklase niya, pero kahit anong gawin niya ay pakiramdam ng mga ito ay masyado siyang perpekto at kakaiba, kaya palagi silang umaasta ng hindi normal sa paligid niya. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, sinubukan niyang makipagkaibigan kay Kondo, at kahit mukhang awkward at creepy ang dating niya, maayos pa rin siyang sinagot ni Kondo, kaya umuwi si Honda na pakiramdam niya ay may malaking tagumpay siyang nakamit. Pagkatapos ng maikling bakasyon, bumalik ang klase at sinita ng vice principal ang dalawang estudyante dahil sa pag-alagala sa campus, pero depensa ng babae ay may masamang intensyon daw ang guro. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang student body president na si Sako at tinakot ang vice principal na ilalantad ang mga sikreto nito, kaya tahimik na lang itong umalis. Tinawag ng mga babae si Sako na bayani at binigyan siya ng mga regalo bilang pasasalamat, at ipinagmalaki ni Sako na isa siyang huwaran sa mga estudyante. Pero nagbago ang mood niya nang makita niyang dumaan si Honda kasama ang mga kaibigan nito, dahil naniniwala si Sako na walang kwenta ang lahat ng lalaki at kinamuhian niya ang katotohanang madaling naaga ni Honda ang atensyon ng mga tagasunod niya. Dahil dito, nagplano siyang pabagsakin si Honda sa susunod na student body meeting at inimbitahan ang dalawang senior na kilala sa tapang at reputasyon sa paaralan, inuutusan silang akitin si Honda hanggang sa tuluyan itong sumuko. Tinanggap ng dalawa ang hamon. Pero nang lapitan na nila si Honda, bigla niya silang pinigilan at sinabing mas mahalagang alagaan nila ang sarili nilang kalusugan kaysa mag-aksaya ng oras sa walang saysay na bagay. Kahit hindi nila alam, ang mga salita ni Honda ay sapat para magbago ang isip ng dalawang senior, kaya bumalik sila kay Sako at sinabing hindi na nila kayang ituloy ang plano. Dahil sa matinding galit, inutusan ni Sako ang student council na dakpin si Honda, at nang humarap siya rito, sinabi niyang parusa niya sa pag-agaw ng lahat ng tagasunod niya ay ang pagsusuot ng unipormeng pambabae sa natitirang bahagi ng taon. Pero wala pa ring maintindihan si Honda sa mga pinagsasabi ni Sako at nagtataka siya kung paano siya napasok sa ganitong kaguluhan. Sinabihan na lang siya ng creepy na student body vice president na mag-relax at isuot na lang ang cute na palda, pero ayaw ni Honda na pagtawanan ng buong paaralan kaya tumakbo siya palayo kina Sako at sa grupo nito. Hinabol siya ng student council sa buong hallway at pinalibutan siya hanggang sa matambe siya sa hagdan matapos siyang masagi ng vice president at diretsyong bumagsak sa ibabaw ni Sako na parang eksena sa isang love story. Pagkamulat ni Sako, nasuklam siya sa sarili niyang nakadagan kay Honda. Pero nang sabihin ng mga kasama niya na nailigtas siya ni Honda mula sa mas malalang pinsala, bigla niyang napagtanto na may nararamdaman pala siya para sa taunang lalaking iyon. Sinuntok niya ang vice president dahil sa kahihiyan bago umalis kasama ang mga kaibigan niya. Nang dumating si Isawa para tulungan si Honda, napansin niyang tila nawalan ito ng malaking bahagi ng alaala niya. Nagulat si Rio at Akay nang makita si Honda na naglalakad sa hallway na parang ibang tao, kaya ipinaliwanag ni Isawa na may memory loss siya at babalik din ito matapos ang isang linggo. Nang marinig iyon ni Honda, sinabi niyang huwag na silang mag-alala dahil wala rin naman silang magagawa at ang tanging naaalala niya ay siya raw ang pinakasikat na estudyante sa buong paaralan. Napaiyak si Akay nang makita niyang ang dati niyang mapagpakumbabang mentor ay nagiging mayabang, kaya iminungkahi ni Isawa na humanap sila ng paraan para mapabilis ang pagbabalik ng alaala niya.
Sinubukan ni Honda ang bago niyang asal sa pamamagitan ng pakikipaglandian sa iba't ibang babae sa hallway, pero agad silang nawala ng interes nang pumayag siya sa mga alok nila dahil ayon sa kanila, ang totoong Honda ay tatanggi. Gusto rin sana ni Miyoko ng atensyon pero nailang si Honda at lumayo. Matapos magbasa ng iba't ibang libro, sinabi ni Isawa na ang pinakamabisang paraan daw para maibalik ang alaala ni Honda ay ang malakas na tama sa ulo. Habang tumatakas si Honda kay Miyoko, napaisip siya na hindi pala magandang bagay ang pagiging popular dahil mas miserable ang buhay niya ngayon kumpara noong wala siyang pakialam ang kahit sino. Habang iniisip niya yon, biglang sumulpot si Akain sa likuran niya na may hawak na martilyo, sinasabing iyon lang ang paraan para bumalik sa dati ang lahat. Mabilis na tumakbo si Honda palayo, pero hinabol din siya ni na Isawa at Ryo na may hawak ding martilyo hanggang sa ma-corner siya at wala na siyang matakbuhan. Nagsimulang umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga boses na nagsasabing kinamumuhian siya ng lahat at bago pa siya matamaan ng mga kasama niya, muli siyang nadulas at nahulog sa hagdan tulad ng nangyari kanina. Pagbangon niya, biglang bumalik ang lahat ng alaala niya at dahil inakala niyang gusto siyang saktan ng buong paaralan, tinignan niya sina Isawa at ang iba na may nakakatakot ng ngiti bago umalis. Dahil natatakot siyang tuluyan ng maging digmaan ng buhay eskwela niya, inimbitahan siya ni Kawafuji na maglibang muna, pero napilitan si Honda na magbalat kayo bilang isang pangit na babae para manatiling nakatago mula sa mga taong humahabol sa kanya. Sumama rin ang isa sa mga kaibigan ni Kawafuji na si Haawa, at nagpakilala si Honda sa kanila bilang si Hanzawa para maitago ang tunay niyang pagkakakilanlan. Sa buong araw, sinabi niya kay Kawafuji na natatakot siyang makihalubilo sa mga taong hindi niya kilala, pero sinabihan siya ni Kawafuji na mag-relax at maging malaya dahil gusto niyang magkaroon siya ng bagong kaibigan at tumigil na sa pagiging loner. Gusto nilang makuha ang isang espesyal na premyo na maaari lang mapanalunan kapag naka-perfect score ka sa 3 laro: bowling, darts, at basketball. Kinabahan si Honda dahil wala pa siyang karanasan sa alinman sa mga ito. Sinubukan niyang tumulong sa bowling pero lalo lang siyang napahiya sa harap ng lahat kaya ipinakita ni Kawafuji kung paano ito ginagawa sa pamamagitan ng 3 sunod-sunod na strike na parang isang pro athlete. Sa darts, gustong patunayan ni Honda ang sarili niya kay Haawa pero nang pumalpak si Kawafuji, si Honda ang bumawi sa pamamagitan ng 3 sunod-sunod na bullseye kahit naka-dark shades pa. Dahil mahusay si Haawa sa basketball, siya ang humawak sa huling laro at agad na nakapuntos ng 3-point shot sa unang tira pa lang, kaya napanalunan nila ang grand prize. Umalis sandali si Kawafuji para bumili ng inumin, at habang wala siya, sinubukan ni Haawa na makipagkaibigan kay Honda, sinasabing pwede niya itong pahiram ng mga comics. Natuwa si Honda na magkaroon ng kaibigang tulad niya, pero biglang dumating ang isang grupo ng mga senior mula sa basketball team, itinulak si Haawa. At kinuha ang premyo niya habang walang nagawa si Honda kundi panoorin ang kaibigan niyang binubuli. Nang makitang wala pa rin si Kawafuji, nagpalit si Honda ng normal niyang damit at tinakat ang mga senior hanggang sa ibalik nila ang premyo kay Haawa at mabilis na umalis. Nabigla si Haawa na ipagtanggol siya ni Honda at nang bumalik si Kawafuji dala ang mga inumin, ikinwento ni Haawa ang lahat ng nangyari na parang eksena sa isang superhero movie. Dahil sa gulo, nakalimutan na ni Haawa ang tungkol kay Hanzawa at sinabi kay Kawafuji na ibigay na lang dito ang ilan sa mga comics niya, hindi alam na iisang tao lang sina Hanzawa at Honda. Samantala, sa sports field, nagsasanay ang mga atleta para sa isang malaking karera, pero wala ni isa ang makapantay sa bilis ng pinakamabilis na runner ng paaralan na si Kitaro Higiro, na mas kilala bilang Dash. Tinitingala siya ng lahat dahil tinanggihan niya ang alok ng pinakamahusay na paaralan sa bansa kahit may kasamang sports scholarship pero ang hindi alam ng iba ay nanatili lang siya roon para maghiganti kay Honda. Noong middle school, tinalo ni Honda si Dash sa isang karera at dahil masama ang loob ni Dash, inisip niyang nandaya si Honda at nangakong gagantay balang araw. Nang subukan niyang homenin si Honda sa rematch, umatras siya sa huling sandali at nauwi sa pag-iyak. Kaya pumayag si Kay na palitan si Honda sa ikalawang karera. Pagkasot pa lang ni Kay ng maskara, binuhos ni Dash ang buong lakas niya at tumakbo sa track sa record-breaking na 10 segundo. Kahit nagpapasalamat siya kay Kay, gusto pa rin ni Dash na makalaban ang totoong Honda, kaya sinubukan nilang takutin ito para tumakbo sa pamamagitan ng pagsisimula ng sunog sa hallway, pero tinakpan lang ni Honda ang ilong niya at iniwasan ang usok. Dahil dito, sinabihan ng trainer si Dash na itigil na ang pag-aaksaya ng oras sa walang kwentang paghihiganti at mag-focus na lang sa mas mahalagang laban. Sinabi ng trainer ni Dash na mas mahalaga ang propesyonal niyang karera bilang atleta at na palagi namang susuporta sa kanya ang mga kaibigan niya, kaya nagpa siya si Dash na mag-focus na lang sa pagdadala ng team niya hanggang nationals.
Pero nang makita niyang tumatakbo pa uwi si Honda na parang isang speedster sa comics, nakalimutan niya ang lahat ng pangakong iyon at hinabol siya na parang nakasalalay dito ang buong buhay niya. Nagawa rin ni Dash na malampasan si Honda sa isang karera, pero nang biglang magbago ng direksyon si Honda, napagtanto ni Dash na may iniiwasan pala ito, at sa kalituhan niya ay sinalubong siya ng isang agresibong aso. Kinabukasan sa paaralan, pinayagan ni Miyoko ang kaibigan niyang si Suji na basahin ang palad niya. At nang tama nitong mahulaan ang ilang bagay tungkol sa kanya, sinubukan ni Suji ang kakayahan niya sa iba pang kaklase. Pero gusto niya ng mas seryosong hamon, kaya nakipagkita siya kina Isawa at sa iba pa at hiniling na ayusin ang isang palm reading session kasama si Honda. Sinabi ng mga lalaki na hindi interesado si Honda sa ganoong bagay, pero nang marinig ni Honda ang usapan nila, kusa siyang tumulong sa pamamagitan ng pag-upo sa mesa at kunwaring inaantok para mabasa ni Suji ang palad niya. Agad na sinimulan ni Suji ang pagbabasa, pero laking gulat niya nang makita sa aura ni Honda na wala itong bakas ng kasikatan o kumpiyansa, kundi isang napakalungkot at mabigat na buhay. Gayunman, nagsinungaling siya sa mga lalaki at sinabing kakayanin daw ni Honda ang buhay mag-isa at malalampasan ang maraming pagsubok. Nang tanungin pa nila ang tungkol sa hinaharap ni Honda, pabiro niyang sinabi na magkakaroon daw ito ng maraming anak at isang engranding lifestyle, kaya natuwa ang lahat sa akala nilang napakaliwanag na kinabukasan niya. Pagkatapos ng midterm exam, inanunsyo ng class advisor na si Mr. Aama na lumabas na ang mga resulta at hinikayat ang mga bumagsak na mag-aral dahil magkakaroon ng make-up exam sa susunod na linggo. Habang ipinapamigay ang mga report card, masaya ang karamihan ng estudyante, pero dismayado sina Rio at Akain dahil bumagsak sila. Pagkatapos ng klase, nagpa siya ang mga lalaki na gumawa ng study plan para tulungan sina Rio at Akain, at iminungkahi ni Isawa na tawagin ang lugar ng kanilang pag-aaral na Honda Force Headquarters. Lahat ay natuwa sa pangalan maliban kay Kondo na nagsabing mali raw gumawa ng grupo tungkol kay Honda nang hindi man lang siya sinasabihan, pero hindi siya pinansin ng iba. Ipinakita ni Isawa ang report card niya na nagpapakitang siya ang top 1 sa midterm, at nangako siyang ibubuhos ang oras niya para matulungan sina Rio at Akay na pumasa sa makeup exam. Dahil sa ranggo ni Isawa, nagtaka ang lahat kung anong score ang nakuha ni Honda dahil inaasahan nilang siya ang mangganguna, pero sinabi ni Isawa na baka sinadya ni Honda na magkamali sa ilang tanong para iwasan ang atensyon. Mas lalo silang na-motivate na galingan para ipagmalaki sila ni Honda, at sa araw ng make-up exam, pinapunta sa isang classroom ang lahat ng kukuha ng pagsusulit, kasama na sina Dash at Kai, na may sarili ring dahilan kung bakit sila bumagsak. Mas interesado si Dash sa pagtakbo kaysa sa kanyang mga grado. Habang sobrang tanga naman si Kay na isinulat niya ang pangalan ni Honda sa answer sheet kaysa sa sarili niyang pangalan. Gusto ni Kay umupo sa upuan ni Honda para maranasan kung ano ang pakiramdam ng pagiging tunay na Honda, pero gusto rin ni Dash umupo roon, kaya nagsimula silang mag-away kung sino ang mas karapat-dapat. Pumasok si Rio at pinigilan silang dalawa, sinasabing ang upuan ay para lang sa totoong Honda. Habang nagtatalo pa sila, nagulat ang lahat nang biglang pumasok si Honda sa classroom para kunin ang makeup exam. Sinabi ni Mr. Aawa na maupo ang lahat at nagulat sina Rio at ang iba dahil inaakala nilang ang pinakamatalino sa klase ay hindi na kailangang kumuha ng makeup exam. Ngunit si Honda ay katulad lang ng iba, nakalimutan niyang isulat ang pangalan niya sa question paper noong unang exam, kaya pinilit siya ni Mr. Aawa na kumuha ulit. Nang magsimula ang makeup exam, nag-scratch si Honda gamit ang lapis na para bang nagdo-drawing siya imbes na sumulat, na kaagad nakahumaling sa ibang estudyante. Sila ay nagsimulang gayahin ang tunog ng lapis, at dahil dito, mabilis na pinuno ni Akain at ng iba ang kanilang sagot kahit tama o mali, basta sundan nila si Honda. Nang matapos ang oras, isinubmit ng lahat ang kanilang papers at umalis. Nakita ni Isawa sina Rio at Akain at tinanong kung kumusta ang exam, sinabi nilang maganda dahil nandyan si Honda para suportahan sila. Kinabukasan lumabas ang resulta, at parehong mataas ang nakuha ni na Akain at Rio, nagpasalamat sila kay Isawa, pero sinabi nitong si Honda ang nararapat makuha ang kredito. Nang tanungin ni Kondo kung bakit, ipinaliwanag ni Isawa na sinadya ni Honda na bumagsak sa unang exam para makasama ang iba na talagang bumagsak at magbigay inspirasyon sa kanila. Samantala, sa school library, si Kasumi ay isang loner na may crush kay Honda. Kahit karamihan ng estudyante ay huminto na sa pagpunta sa library, hindi siya nag-alala dahil si Honda lang ang gusto niyang makita. Dahil sa kaunti ang interes ng ibang estudyante, binawasan ang budget ng library, pero bumili si Kasumi ng ilang romance novels gamit ang sarili niyang pera at pinalitan ang front cover ng artwork title para akitin si Honda. Nagtagumpay ang plano niya, hiniram ni Honda ang libro sa akala niya ay makakatulong sa drawing skills niya. Pagkatapos niyang umalis, pumasok sina Isawa at ang iba sa library at nagpa siya rin silang manghiram ng libro habang hinahanap si Honda.
Habang naglalakad sila, aksidenteng natamba ni Akay ng ilang libro na binili ni Kozumi para kay Honda, kaya nainis at sumigaw siya sa kanya. Nakita ni Rio kung gaano siya kaprotektado sa mga libro, at nakuha niya ang conclusion na binili ni Kozumi ang romance novels para mapasuso si Honda sa kanya. Nagsimula rin siyang mangarap tungkol sa fantasy world kung saan si Honda ang Prince Charming niya, at sinimulan niyang ayusin ang library para maging mas kaakit-akit at madalas puntahan ni Honda. Pinagdesisyonan ni Rio at ng mga lalaki na tulungan si Kozumi sa pamamagitan ng pagkuha at paglagay ng iba't ibang genre ng libro para mas mapaganda ang library at mas mahikayat si Honda na bumalik at unti-unting mahalin siya. Nang mabalitaan ng mga estudyante ang pagbubukas ng New Gen Z Library, agad silang nagsidagsaan para tingnan ito. Dahil dito, halos malunod si Kozumi sa dami ng orders at requests, mas marami kaysa dati. Pero si Honda ay hindi na halos makabisita dahil sobrang siksikan na ang lugar. Kalaunan ng araw na iyon, bumalik si Honda para isauli ang hiniram niyang libro at sinabi niya kay Kozumi na parang hindi tugma ang cover ng libro sa mismong laman nito. Tinanong siya ni Kozumi kung naging interesting ba ang libro. At laking gulat niya nang sabihin ni Honda na mas na-impress siya sa dedikasyon at sipag ni Kozumi sa trabaho nito. Dahil doon, biglang nagningning si Kozumi sa tuwa dahil sa wakas napansinan ni Honda ang lahat ng hirap at effort niya. Pero nakaramdam siya ng guilt dahil alam niyang pinagpalit niya ang cover ng libro, kaya sinabi niya na o-ordran niya ng libro ang buong school maliban kay Honda. Pero mali ang naging intindi ni Honda dahil akala niya ay banned na siya sa library habang buhay. Nang ikwento niya ito sa kaibigan niyang si Kawafuji, sinabi nito na napakatanga niya dahil hindi niya napansin na may gusto talaga sa kanya si Kozumi. Sinabi rin ni Kawafuji na huwag na lang siyang mag-alala dahil pangit naman daw si Kozumi. Kalaunan, sinubukan naman siyang kumbinsihin ni Chugi na sumama sa field trip kasama ang buong klase, sinasabing magandang pagkakataon iyon para makakilala ng bagong tao at magkaroon ng kaibigan. Pumayag si Honda na sumama, at kasabay nito, isang grupo ng estudyante mula sa ibang high school ang nagtatalo kung paano nila gugugulin ang bakasyon. Ang pinakasikat na lalaki sa klase nila na si Itami ang nagmungkahi na mag-field trip din sila. Habang nasa biyahe ng tren, inilabas ni Rio ang dala niyang mga matatamis at pinamigay ito sa lahat. Kukuha ng isa at ipapasa sa susunod. Nang turn na ni Honda, kumuha rin siya na ikinagulat ng buong klase dahil bihira siyang sumabay sa ganitong gawain. Pero nang mapansin niyang lahat ay nakatingin sa kanya, bigla niyang idinura ang candy, dahilan para magtaka ang lahat kung bakit siya biglang nagbago ng isip. Maya-maya, pumasok sa cabin ng tatlong estudyante mula sa Shiro High School. Tumayo si Akain at hinaranggan ang daan nila, sinasabing umalis na lang sila, pero ang malaking lalaki sa grupo na si Jimoto ay inutusan siyang tumabi. Sa gitna ng pagtatalo, nahulog ang candy ni Honda at napunta sa buhok ni Jimoto, dahilan para magalit ito at muntik nang suntukin si Honda. Sa eksaktong sandaling iyon, dumating si Hakima Ameya at pinigilan ang gulo, sabay paghingi ng paumanhin sa lahat dahil sa abalang nangyari. Dahil sa kanyang itsura at dating, kinilig ang mga babae at nagtatanong kung sino ang gwapong lalaki. Ipinaliwanag ni Isawa kay Akain na si Ameya ang pinakasikat na estudyante ng Shiro High School at tulad ni Honda. Itinuturing din siyang hari ng kanilang paaralan. Pagdating sa lugar ng field trip, inutusan ng mga estudyante na maglibot at bumalik bago ang curfew. Habang naglalakad, nadaanan ni Honda at ng kanyang mga kaklase ang isang manghuhula kaya nagbayad sila ng kaunting halaga para malaman ang kanilang kapalaran. Sabik ang lahat na marinig kung ano ang magiging kapalaran ni Honda, ngunit bigla silang inistorbo ng mga estudyante mula sa Shiro High School. Balak ng mga ito na ipahiya si Honda sa harap ni Ameya at nagtagumpay sila dahil ang fortune slip ni Ameya ay punong-puno ng swerte at biyaya. Ngunit ang hindi alam ng iba, planado pala ang lahat ng ito ng masasamang kaklase ni Ameya. Nang gabing iyon, bumalik ang lahat ng estudyante sa kani-kanilang mga kwarto para matulog. Sina Honda at ang mga kaibigan niya ay magkakasama sa isang kwarto. Pero habang mahimbing silang natutulog, biglang may nahulog mula sa bintana. Nang buksan nila ang ilaw, laking gulat nila nang makita na isa pala itong nakakatakot na manika. Kumbinsido si Akain na gawa ito ni Ameya at ng grupo niya, kaya iminungkahi niyang turuan nila ang mga ito ng leksyon. Pero laking gulat nila nang makitang mahimbing pa ring natutulog si Honda, kaya nagpasya na lang silang gayahin siya at bumalik sa pagtulog, iniisip na gugustuhin ni Honda na manatili silang kalmado sa ganitong sitwasyon. Kinaumagahan, ipinagpatuloy ng mga estudyante ang pag-iikot sa isla. Nadaanan ni Honda ang isang grupo ng mga romantikong babae na pinamumunuan ni Ameya, at hindi niya alam kung bakit pero napasunod siya sa kanila. Nakiusap ang mga babae kay Ameya na magpa-picture kasama siya, at pumayag naman ang binyansagang Mr. Handsome.
Nang turn na ni Honda, binigyan siya ni Amaya ng costume at sinabing mas magiging masaya raw ang event kung susuotin niya iyon. Lingid sa kaalaman ni Honda habang abala ang lahat sa pagkuha ng litrato. Palihim na idinikit ni Ijama ang isang candy sa buhok niya bilang ganti sa nangyari kay Jimoto sa tren. Kaya ng oras na para habarin ang costume, hirap na hirap si Honda dahil dumaikit ang tela sa buhok niya dahil sa candy. Mabuti na lang at dumating si Kondao para tulungan siya. Nang gabing iyon, sinamahan ni Honda si Kondao sa gift shop para bumili ng regalo para sa crush nito. Pero nang makita ni Kondao ang grupo ni Amaya sa ibaba, sinubukan niyang balaan si Honda, ngunit huli na dahil bigla na itong nawala. Habang tumitingin ng mga call na gamit sa gift shop, may nakita si Honda na stylish na ballpen at gusto niya sanang bilhin, pero nahulog ito sa ilalim ng mesa. Nang subukan niyang kunin, naipit ang kamay niya na parang eksena sa pelikulang Mall of Fame at hindi niya ito mahayla palabas. Napansin nito ni Najimoto at ng mga kasama niya kaya tinulungan nila siya. Tumayo si Honda para magpasalamat pero mabilis siyang itinulak ni Kondao palayo bago pa siya makilala ng mga ito. Nalito ang grupo ni Amaya sa nangyari at nang tanungin nila si Kondao kung nakita niya si Honda, itinuro niya ang isang random na lalaki sa malayo para paalisin sila sa gift shop. Pagkatapos, dali-dali siyang bumalik kay Honda na sinusubukan pang makabawi at humingi ng paumanhin sa pagtulak sa kanya. Ngunit nang makita ni Kondao si Kamichi na papalapit, mabilis niyang tinakpan ang mukha ni Honda gamit ang isang trash bag. Binalaan ni Kamichi si Kondao na huwag makialam sa mga plano ni Amaya, pero sinubukan ni Kondao na ipaliwanag na hindi naman masamang tao si Honda at nagkataon lang ang nangyari sa tren. Tinawanan lang siya ni Kamichi at sinabi nitong hindi siya makapaghintay na makita kung sino ang lalabas na mas sikat sa pagitan ni Amaya at ng walang kwentang Honda. Kinabukasan, kinausap ni Amaya si Honda at tinanong kung napapagod na ba ito sa pamumuhay ayon sa inaasahan ng ibang tao. Sinabi ni Honda na hindi niya alam kung ano ang tinutukoy nito. Sa kabila nito, iniabot ni Amaya ang kamay niya at nagtanong kung maaari silang maging magkaibigan. Sinagot ni Honda na magiging kakaiba yon dahil sobrang sikat ni Amaya at may maayos na siyang mga kaibigan sa kanyang klase. Dahil sa mga salitang iyon, napagtanto ni Amaya na may mga taong nagmamalasakit pala talaga sa kanya noon pa man pero palagi niya silang minamaliit. Kaya humingi siya ng paumanhin sa pagtrato sa kanila bilang mga tagasunod lamang sa halip ng mga tunay na kasama. Pero hindi natuwa si Kamichi nang umatras si Ijama sa laban kaya nagpasya siyang siya na mismo ang kumilos. Habang pasugad siyang aatake kay Honda, bigla siyang sinampal ni Kondao. Agad namang namagitan si Amaya at humingi ng paumanhin para sa asal ng kaibigan niya at sinabi niyang tapos na ang anumang rivalry sa pagitan ng dalawang paaralan. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, walang nakapansin na si Honda ay literal na palutang-lutang na nakadapa sa lawa. Pagbalik sa paaralan, tinanggihan ng school board ang kahilingan ni Mr. Aoyama na ipagpatuloy ang frog dissection sa biology practical class dahil sa dami ng reklamo mula sa mga magulang. Naiinis sa desisyon, kinausap niya sina Honda at Isawa sa hallway at sinubukang hikayatin silang mangolekta ng pirma ng mga estudyante para maibalik ang dissection. Sigurado si Aoyama na makakatulong ang kasikatan ni Honda para makumbinsi ang iba at kahit hindi rin gusto ni Honda ang dissection, hindi siya nagkalakas loob na tumanggi sa guro. Pagdating sa classroom, humarap si Isawa sa klase at ipinaliwanag ang kahalagahan ng frog dissection, pero hati pa rin ang opinyon ng mga estudyante. Tinawag nila si Honda para marinig ang saloobin niya at para hindi biguin si Mr. Aoyama, sinabi niyang sasali siya sa dissection, kaya pumirma ang lahat sa petisyon para ibalik ang programa. Sa araw ng dissection, sobrang saya ni Mr. Aoyama kaya niyakap niya si Honda bilang pasasalamat pero biglang nadulas ang hawak na palaka ni Honda at nagdulot ng maliit na aksidente. Bigla ring nagsitakbuhan palabas ng mga garapon ang mga palaka at nagtalunan sa buong classroom, dahilan para magpanik at magsitakbuhan ang mga estudyante. Napansin ng guro na dumudugo si Akain, pero sinabi nito sa lahat na makinig muna dahil nagsalita si Honda na parang sinapian ng palaka, sinasabing napakalupit ng dissection para sa mga inosenteng palaka. Naantig sa mga salita niya, pinalaya ni na Aoyama at ng mga estudyante ang mga palaka pabalik sa ilog at sa halip ay nagtipon na lang sila ng mga bulaklak para sa herbarium. Doon napagtanto ni Aoyama na nagkamali siya dahil nais niyang matutunan ng mga estudyante ang kabaitan sa pamamagitan ng dissection, pero natutunan naman pala nila ito nang hindi sinasaktan ang mga palaka. Nagising si Honda sa klinik at matapos ang klase ay naglakad pa uwi, ngunit palihim siyang sinundan ni Isawa para masigurong ligtas siyang makakarating. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang tumakbo si Honda, kaya inakala ni Isawa na may ibang taong sumusunod sa kanya, kahit siya mismo ang nagmamanman mula sa mga anino. Sa Honda Force Headquarters, sinabi ni Isawa sa iba ang kanyang hinala at gumawa sila ng plano para mahuli ang stalker.
Kinabukasan pagkatapos ng klase, nahati sila sa dalawang grupo at palihim na nagtago sa mga rutang papunta sa bahay ni Honda para mahuli ang salarin. Sa pagkakataong iyon, sa rutang binabantayan ni na Isawa at Kondao dumaan si Honda kaya sinundan nila siya ng palihim, pero iminungkahi ni Kondao na sabayan na lang nila siyang maglakad para hindi sila mapagkamalang mga stalker. Pero sinabi ni Isawa na ang Honda Force ay kumikilos mula sa mga anino, at habang nagtatalo sila tungkol doon, may narinig silang kaluskos sa mga palumpong. Agad nilang inisip na iyon na ang stalker, at muntik na silang umatake nang biglang lumabas si Miyoko mula sa mga damuhan. Sinabi ni Kondao na siya ang stalker dahil sobrang kainahinala ng itsura niya, pero ipinaliwanag ni Isawa na tumutulong lang din si Miyoko sa pagbabantay kay Honda. Ayon sa kanya, kilala na ngayon si Miyoko sa codename na Eraser dahil siya ang nag-aasikaso sa mga babaeng sobrang obsessed kay Honda at pinapawala ang mga ito na parang binubura ng pambura. Samantala, papunta si Kasumi sa bahay ni Honda para ibigay ang mga bagong romance novels na in-order niya, pero nang mapansin ito ni Miyoko, agad niya itong hinuli gamit ang kanyang cowgirl lasso. Sa kabilang banda, patuloy na sinusundan ni Yuki at Isawa si Honda, pero bigla nila itong nawala nang tumakbo ito ng buong bilis. Agad gumamit si Isawa ng kamay para sumipol bilang senyales kay Dash na habulin si Honda, pero kahit gaano kabilis si Dash ay hindi pa rin niya ito naabutan, kaya bumalik siya dala ang masamang balita. Habang sinusubukan nilang alamin kung nasaan si Honda, dumating si Rio at Akai na mukhang bagbog at pagod. At ikinwento nila na naloko raw sila ng stalker, ikinulong sa isang kulungan ng aso, at hinayaang nguyain ng isang galit na aso na parang laruan. Sumama sa kanila si Miyoko, at habang nag-iisip sila ng mas maayos na plano, sinubukan ni Honda na tumalon sa bakod pero nagulat siya nang makita silang nasa kabila dahil akala niya ay sumuko na sila. Sa halip na tumakbo, tumayo si Honda at sinigawan sila na tigilan na ang pagsunod sa kanya na parang mga creepy stalker dahil huli na raw siya sa pakikipagkita sa nag-iisa niyang kaibigan. Nabigla si Isawa sa sinabi niya at napagtanto niyang sila pala ang totoong stalkers, pero si Akain ay nanatiling delusional at pinilit pa rin ang lahat na ipagpatuloy ang paghahanap sa umano'y tunay na stalker. Kalaunan ng araw na iyon, napansin ni Kondao na pinag-uusapan siya ng lahat na nagdulot ng matinding insecurity sa kanya, kaya lumapit siya kay Rio para humingi ng tulong sa pagpapalakas ng self-esteem. Inanyayahan siya ni Rio na magsaya kasama ang ilang babae, pero si Yuki ay walang interes at naupo na lang para basahin ang paborito niyang libro. Habang nagbabasa, napansin ni Kondao ang isang sulat sa mesa niya na may heart-shaped sticker, kaya agad niyang inisip na love letter iyon. Nang buksan niya, nakita niyang galing ito sa isang babaeng nagngangalang Maki na nagyayang magkita sila sa likod ng gym pagkatapos ng klase. Naisip ni Kondao kung totoo ba itong love letter o isang prank lang. At nang ikwento niya ito kay Akain, sinabi nitong hamon daw iyon at dapat ay handa siyang ipaglaban ang buhay niya na parang tunay na lalaki. Pero nang basahin ni Isawa ang sulat, sinabi niyang totoong love letter iyon dahil hindi naman pala prank si Maki, kahit sinabi rin niyang nasa 5 out of 10 lang daw ang ganda nito. Sinabi ni Rio kay Kondao na magdiwang na siya dahil yun na raw ang pinakamalaking araw ng buhay niya, at tinulungan pa siyang ayusin ang buhok para gumwapo, habang iminungkahi ni Isawa na bumili siya ng mga bulaklak para maging mas romantic ang tagpo. Dahil lahat ay nakatingin sa kanya, inakala ni Kondao na sumisikat na siya dahil sa Honda Force, kaya masaya siyang naglakad papunta sa likod ng gym para makipagkita sa inaakala niyang magiging girlfriend niya. Ngunit pagdating niya sa lugar, diretso sa mukha niyang sinabi ni Maki na isa lang siyang ordinaryong estudyante at dapat tigilan na niya ang pagpapanggap na kabilang siya sa Honda Force dahil wala raw babaeng kailanman ang magkakagusto sa kanya. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang palaso sa dibdib. Dahilan para tuluyang manghina ang puso ni Kondao. Agad siyang pinalibutan ng mga kaibigan niya at ginawa ang lahat para pasayahin siya at tulungan siyang makalimot kay Maki. Pero ikinagulat nila nang sabihin ni Kondao ng kalmado na matagal na niyang alam na ganito ang kahihinatnan dahil wala raw talagang tsansa na ang isang average na estudyante tulad niya ay mapunta sa isang kasing ganda ni Maki. Sinubukan niyang magpakatatag pero tuluyan siyang napuno at tumakbo palayo. Nang mapagtanto ng mga kaibigan niya na hindi talaga siya okay, dali-dali silang humabol. Habang nag-iisip si Kondao na iwan na ang Honda Force, nabangga niya si Honda na naalala siya bilang lalaking nagtulak sa kanya noong field trip. Napansin ni Kondao ang mga bulaklak na hawak ni Honda at tinanong kung ano ang balak niyang gawin sa mga iyon. Sumagot si Honda na gagamitin daw niya iyon para mang-asar ng mga tao, pero alam ni Kondao na nagpapakatapang lang siya, kaya inabot niya ang isang gift card bilang paghingi ng paumanhin sa ginawa niya noon. Pagkatapos ay nagpatuloy si Kondao at nakipagkita sa mga kaibigan niya na natuwang makita siyang muli na mukhang maayos na ang pakiramdam. Ang hindi nila alam, ang pagiging awkward at mahiyain ni Honda ang talagang nagbigay kay Kondao ng mas matibay na kumpiyansa sa sarili.
Samantala, nang buksan ni Honda ang card na ibinigay ni Kondao, aksidente niyang napahid ang tinta sa sulat na naging salitang jackass, kaya lalo pang nainis si Honda kay Kondao dahil sa panibagong panloloko. Sa ibang bahagi ng paaralan, isang grupo ng mga artistic na lalaki na tinatawag na Hentai Comic Club ang naglalaan ng buong oras nila sa pagguhit ng manga tungkol sa mga cute na babae, pero ni isang kopya ay wala silang nabebenta. Dumating si Isawa sa studio at sinabi sa kanila na dahil ang club nila ang pinakawalang silbing organisasyon sa buong paaralan. Hindi na sila bibigyan ng pondo ng student council. Nang tanungin nila kung bakit isinasara ang minamahal nilang club, ipinaliwanag ni Isawa na wala itong naibibigay na kita sa paaralan, sabay turo sa bonte ng mga hindi nabentang manga na matagal nang nakatambak. Ipinagtanggol ng grupo ang sarili nila at sinabing hindi nila kasalanan kung ayaw magbasa ng manga ng mga tao, kaya iminungkahi ni Isawa na gumawa sila ng manga tungkol kay Honda dahil siya ang pinakasikat na estudyante sa school, kahit kailangan muna nilang humingi ng pahintulot nito. Sa sobrang excitement sa ideya, pinalayas nila si Isawa at agad na upo para pag-usapan ang plano, pero naalala nila na bawal sa club rules ang gumuhit ng kahit ano maliban sa mga cute na babae. Iminungkahi ng matabang miyembro ng grupo na gawing cute na babae si Honda para makita kung gagana, pero nahirapan silang gumawa ng eksaktong design dahil palaging mag-isa si Honda at walang kaibigan. Kaya nagmungkahi ang club president na si Neo na i-interview nilang lahat si Honda ng magkakahiwalay at gumawa ng kani-kanyang bersyon. Sa kanila ikukumpara ang tatlong manga at pipiliin ang pinakamaganda para ipalathala. Pumunta si Neo sa hallway kung saan naglalakad mag-isa si Honda, at para ilabas ang tunay nitong pagkatao, naglabas siya ng isang manikang nakabikini at sinubukang gamitin ito para akitin si Honda. Nalito sa kakaibang palabas, sinabi ni Honda na maganda ang manika. Pero nang subukan ni Neo na paghubarin ng palda ang manika, agad itong tinakpan ni Honda gamit ang panyo niya at sinabi na lahat ng babae ay dapat tratuhin ng may respeto. Nang marinig ni Neo ang mga salitang iyon, nakaramdam siya ng matinding hiya sa pagtrato niya sa manika na parang walang halaga, kaya humingi siya ng paumanhin at nangakong gagawa siya ng desenteng manga tungkol kay Honda bilang paggalang sa kabutihan nito. Makalipas ang isang linggo, nagtipon ng mga miyembro ng club para ipresenta ang kanika nilang gawa. Pero nang ilabas ni Fat Joe ang manga niya, nagulat ang lahat sa bersyon niya ng babaeng Honda na halos lantad ang katawan at puno ng malaswang fanservice. Galit na galit si Neo nang makita niyang nadungisan ng malinis na pagkatao ni Honda ng hentai na imahe, kaya sinuntok niya si Captain iPass at pinatumba ito. Pero dahil gusto nitong ipaglaban ang kwento niya, sinuntok din ni Daddy Diabetes si Neo. Sa gitna ng kaguluhan, sumingit ang pinakamaliit sa grupo na si Taki at ipinakita ang sarili niyang manga na tungkol sa isang intergalactic love story, pero kinamuhian din ni Neo ang ideya at sinuntok din siya pabagsak. Sinigawan niya ang lahat na kalimutan muna ang pagtuon sa malalaking katawan at malaswang detalye at mag-focus sa dignidad ng buhay ng tao. Ngunit inakusahan siya ni na Fat Joe at Taki na sinusubukan niyang baliin ang mga patakaran ng minamahal nilang club. Humingi ng paumanhin si Neo sa pagtalikod niya sa tradisyon ng hentai. Pero hinikayat niya ang mga ito na subukan ng ibang estilo ng pagsulat at ipinakita ang sarili niyang manga na naglalarawan kay Honda bilang isang mabait na karakter na may nakakaangat na backstory. Namangha ang lahat sa galing ng gawa ni Neo at nagkasundo silang iyon ang pinakamagandang bersyon. Ngunit aksidente nila itong nahulog kasama ng mga lumang manga na kalaunan ay nakolekta ni Honda bilang recyclable na basura. Nang makasalubong ng grupo si Isawa sa hallway, sabik nilang ipakita ang ginawa nila. Pero laking gulat nila nang wala na ang Honda manga at natapon na pala ito kasama ng ibang basura. Takot na baka tuluyan nang mawala ang obra nila, hinabol nila ang garbage truck para mabawi ito. Nang marinig ni Honda ang usapan nila, napagtanto niyang siya pala ang aksidenteng nagtapon ng kanilang manga. Hindi pa man sila nakakalayo, napagod na ang mga miyembro ng club at bumagsak sa lupa, pero biglang may dumaan sa tabi nila ng napakabilis at laking gulat nila nang makitang si Honda yon na humahabol sa truck. Napahinto niya ang sasakyan at habang hinahalungkat ng mga lalaki ang mga papel para hanapin ang manga nila, may ilang pahina ang lumipad sa ere na bahagi ng mga prototype nila. Nasalo ni Honda ang isang pahina na gawa ni Fat Joe at halos lumabas ang mga mata niya sa gulat nang makita ang larawan ng isang babaeng bersyon ng sarili niya na suot ang sobrang sexy at lantad na outfit. Lumipas ang ilang buwan at malapit na ang susunod na school festival, kaya nagpa siya ang student council president na simulan ang selebrasyon sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan nito bilang Honda Festival. Ngunit hindi natuwa ang mga estudyante sa biglaang pagbabago, at kahit ano pang palusot ang ibigay niya, alam ng lahat na ginagawa lang iyon ni Saka para mapansin ang crush niyang si Honda. Iminungkahi ni Isawa sa mga kaklase niya na gawin nila ang lahat para manalo ng Best Award sa festival.
At habang sinabi ni Rio na magbihis sila bilang mga maid, iminungkahi naman ni Akain na magdaos sila ng boxing tournament. Pero gusto ng mga babae na magtanghal ng Romeo and Juliet at agad pumayag si Rio dahil matagal na niyang pangarap na magbihis bilang Juliet mula pa pagkabata. Nagtaka si Kondaw kung bakit niya gugustuhin ang ganoong bagay. Dahil hindi sila magkasundo sa ideya, iniwan nila ang pinal na desisyon kay Honda bilang class rep at binigyan siya ng 3 pagpipilian. Dahil sa pressure, sumakit ang ulo ni Honda at nang mapansin ito ni Kondaw ay sinubukan niyang tumulong sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng isa pang option pero lalo lang nitong ginulo si Honda. Sa sobrang kaba, bigla niyang nasambit na gusto niya ang game kung saan magbibihis babae ang mga lalaki at agad na nagsigawan sa tuwa ang mga babae sa klase. Nang marealize ni Honda ang nasabi niya, nagpanik siya at tumakbo palayo. Umupo siya sa may hagdan, iniisip kung ano ang gagawin nang makasalubong niya si Saka na nagbigay sa kanya ng payo na maging mas diktador at piliin ang gusto niya nang hindi iniintindi ang sasabihin ng iba. Pero mas nalito si Honda sa bago nitong hairstyle. Pagkatapos, hiniling ni Saka ang tulong niya sa paggawa ng mga mural para sa festival gamit ang artistic skills niya at pumayag si Honda na magtrabaho ng libre. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Saka na maging matatag ang loob. Dahil sa bagong determinasyon, bumalik si Honda sa klase ng bukas ang mga braso pero nadatnan niyang walang tao sa silid. Sinabi ni Isawa na nagdesisyon na ang klase nang wala siya. Kinabukasan, nang gusto sanang tumulong ni Honda, sinabi sa kanya ni Isawa na umupo na lang at mag-relax, pero inisip ni Honda na gusto lang talaga nila siyang ilayo. Lalong tumibay ang hinala niya nang iwan siyang mag-isa ng mga kaklase sa school. At nagalit siya dahil wala man lang gumising sa kanya. Habang nakatitig siya sa isang pusa sa labas, may isang grupo ng mga goons na nagtangkang umatake sa kanya, pero dumating ang Honda Force para iligtas siya. Kinabukasan, nang ipamahagi ang mga role sa dula, iginiit ni Rio na gusto niyang maging Juliet pero sinabi ni Isawa na si Akain ang dapat gumanap dahil mas bagay daw sa kanya ang role. Napansin ni Honda na siya ay nabigyan ng papel bilang isang comet na walang linya. Nang tanungin niya si Isawa tungkol sa role niya, sinabi nito na umupo na lang at manood dahil may espesyal silang plano para sa kanya. Handa ang mga babae na magsakripisyo ng bahagi ng buhok nila para gumawa ng wig para sa karakter ni Honda habang ang mga lalaki naman ay abalang ginagaya ang kilos niya. Nalungkot si Honda dahil hindi siya makasabay sa kasiyahan ng mga kaklase niya. Sa wakas ay dumating ang festival at habang tumutulong si Kawafuji sa artwork section, nagpa siya silang silipin ni Isawa kung ano ang ginagawa ng klase ni Honda. Umorder sila ng mga inumin at naupo para manood ng dula. Nagsimula ang drama kay Rio bilang Romeo at si Akain naman bilang Juliet. Nang magyakapan sila, napansin ng audience na muntik nang madaganan si Romeo ng malaking katawan ni Juliet. Gayunpaman, nakisabay ang lahat sa kasiyahan sa pamamagitan ng mga musical number at habang iniikot si Romeo sa ere. Biglang lumitaw si King Lear na halatang nababagabag sa kaguluhan. Nagbitaw siya ng ilang salitang puno ng karunungan, dahilan para bitawan ni Juliet si Romeo at inumin ang isang bote ng lason. Nang magising si Romeo, wasak ang puso niya sa pagkamatay ng minamahal niya, at kahit hinihikayat siya ng audience na maghilom muna, hindi siya nakinig at nagpa siya siyang mamatay kasama nito. Pero biglang nagbago ang takbo ng eksena nang may isang karakter mula sa ibang kwento ang aksidenteng tumawid sa maling universe at ginulo ang dula. Binago ang realidad at muling binuhay si Juliet habang pinipigilan si Romeo. Pagkatapos nito, lumitaw si Queen Elizabeth para pakalmayan ang lahat at laking gulat ni Kawafuji nang mapansing si Honda pala ang gumanap bilang pinunong imperial ng England. Samantala, nagtataka si Honda kung ano ang ginagawa niya sa entablado, lalo na't wala naman talaga siyang kahit anong linya. Mas lalo pa siyang nahiya nang mapansin niyang nanonood si Kawafuji at pakiramdam niya ay dapat nang bamuka ang lupa at lamunin siya. Nang hindi na niya makayanan ang hiya, bigla siyang tumayo at tumakbo palabas ng entablado habang ang mga tagahanga niya ay nagtakbuhan din sa likod niya. Habang nagpapahinga sa labas ang Honda Force, may ilang estudyanteng lumapit at nagsabing nasa panganib si Honda dahil may mga goons mula sa Kiro High na nagkalat at hinahanap siya, samantalang si Honda ay tahimik lang na kumakain sa isang sulok. Nag-ikot ang mga gangster at tinanong ang lahat kung nasaan si Honda, at ang akala nila ay nahanap na nila siya, laking gulat nila nang matuklasang kamukha lang pala iyon. Maya-maya, sunod-sunod na ring may mga Honda clone na lumitaw. Nahuli ng leader nilang si Raisuke at tinakatitong sabihin kung nasaan si Honda. Kung hindi ay puputulan daw nila ang kanya, pero mariing tumanggi si Kei at sinabing hinding-hindi niya ipagkakanulo si Honda. Habang nagsasalita pa siya, biglang dumating si Dash at walang isip na ibinunyag na nasa 7th grade classroom si Honda, kaya agad na nagmadaling tumakbo sina Soji at ang iba pang thugs. Sa daan, nasalubong nila si Suji na nagbabala na may kakila-kilabot na mangyayari.
Ginamit niya ang lente niya para silipin ang palad ni Rai at sinabi niyang mapupuno ng kadiliman ang buong buhay nito. Dahil sa nakakatakot na hula, nagpanik at nagtakbuhan palayo ang mga lalaki. Nang marinig ni Miyoko at Kasumi na may mga thugs na humahabol kay Honda, nagpa siya silang magsanib puwersa para pigilan ang mga ito. Kasabay nito, nakipagkita si Keiki na Isawa at sa iba pa para balhan sila na natuntunan ni Narai at ng grupo niya ang kinaroroonan ni Honda at kailangan nilang magmadali kung gusto talaga nilang iligtas siya. Dumating din si Ameya at ang grupo niya sa festival at sabik silang panoorin ang Romeo and Juliet. Samantalang sa backstage ay iniisip ni Honda kung paano niya mapapaganda ang papel niya sa halip na basta umupo lang na nakakostume ng matandang babae. Dumating si Narai at ang mga gangster niya para hanapin si Honda, pero hindi nila ito makita dahil nagtatago siya sa loob ng castle prop. Nang marinig niya ang mga boses nila, inakala niyang nagsisimula na ang dula kaya sinimulan niyang i-rehearse ang mga linya niya. Naupo ang mga thugs at naghintay na lumabas si Honda, pero nang dumating sina Ameya at ang grupo niya, sobrang tindi ng tensyon kaya nawala ng kontrol si Jimoto at sinuntok ang isa sa mga lalaki, dahilan para sumiklab ang rambulan. Samantala, tinakpan ni Honda ang mga tainga niya at naghintay ng senyales para lumabas at nang biglang pumasok sina Isawa at ang iba pa na may kasamang malakas na ingay. Lumabas si Honda mula sa Peking Kastilyo at inutusan ng lahat na tumigil sa pag-aaway. Pero agad din siyang bumalik sa loob dahil nahiya siyang masyado siyang napaaga ng labas. Dahil dito, nakaramdam ng hiya ang lahat at sinabi ni Narai at ng mga kasama niya na hindi naman talaga nila balak saktan si Honda dahil matagal na raw nila itong nirerespeto, simula nang takutin niya sila ng husto sa harap ng bahay ni Akane. Wala nang lakas ng loob si Rai at ang grupo niya na maghari sa mga kalsada tulad ng dati. Kaya nagpa siya silang sumuko na lang kay Honda. Humingi rin ng paumanhin si Ameya at ang grupo niya dahil sa pakikipag-away nila ng walang dahilan. Habang nag-uusap sila, napansin nilang walang malay na nakahandusay si Rai sa lupa dahil pala pinatumba siya ni Miyoko at ng bago niyang protege. Pagsapit ng gabi at pagtatapos ng festival, nagpasalamat si Saka sa lahat ng nakilahok at nagsabing naging isang di malilimutang karanasan ang selebrasyon. Sinimulan niya ang pagbibigay ng mga parangal. At ang Best Full Club ay napunta kina Neo at sa Hentai Comic Club matapos silang makabenta ng 5,000 kopya ng Honda manga sa loob lamang ng isang araw. Nang dumating ang oras para sa Best Class Performance, sabik ang lahat na malaman ang mananalo, at inanunsyo ni Saka na ang klase ni Honda ang nagwagi dahil sa kanilang Romeo and Juliet na pagtatanghal. Bilang class rep, tinawag si Honda para tanggapin ang parangal, ngunit sa sobrang takot na mapahiya ng walang dahilan, nanginginig siyang umakyat sa entablado. Habang iaabot na sana sa kanya ang korona, biglang lumitaw si Kawafuji at iginiit na sa kanya dapat ibigay iyon dahil mas magaling daw ang performance ng klase nila. Agad namang inilagay ni Saka ang korona sa ulo ni Honda at sinabing para lamang iyon sa kanya. Sinabi ni Kawafuji kay Honda na ibigay na lang sa kanya ang korona dahil siya raw ang nag-iisang tunay na kaibigan nito. Ngunit nagalit ang mga tao sa crowd dahil sinusubukan niyang agawin ng spotlight kaya nagsimula silang maghagis ng kung ano-ano at nagkagulo. Akala ni Honda ay binubuli na naman siya, pero sinabi ni Kawafuji na tingnan niyang mabuti ang crowd dahil lahat ng iyon ay masayang sumusuporta at pumapalakpak para sa kanya. Doon niya napagtanto na wala pala talagang may galit sa kanya mula pa noong una at ang lahat ay nasa isip lang niya. Dahil sa bagong pananaw na iyon, inalis ni Honda ang korona at sinabi na para sa lahat ng nasa festival ang parangal. Dahil sa kanyang mga salita, tila napuno ng liwanag ang buong lugar na para bang naging araw ang gabi. Humanga si Saka sa kababang loob ni Honda at inihayag ang grand prize niya, isang napakalaking Honda Parade Float. Ngunit nainis at natakot si Honda sa labis na paghanga ng buong paaralan sa kanya. Hinikayat siya ni Isawa at ng iba pa na sumakay sa parade float, ngunit bago pa niya magawa iyon ay napansin niyang nasusunog na pala ito at malamang ay napahamak siya kung sumunod siya sa kanila. Gayunpaman, hinangaan pa rin ng lahat ang parade float habang ito'y nasusunog na parang isang maringal na phoenix. Kinabukasan sa paaralan, nagawa na ring makibagay ni Honda sa mga kaklase niya at magkaroon ng mga bagong kaibigan.